Magandang umaga po sa ating lahat. Nasa pagtatapos na po tayo sa ating pag-aaral sa Book of Titus na pinamagatang Truth and Proof. Ang ating pong verse ngayon ay galing sa Titus chapter 3 verse 3 at pinamagatan nating alalahanin mo kung sino ka noon. Sinasabi sa Titus chapter 3 verse 3, Nung una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Sa dalawang naunang verses ay pinapaalalahanan ni Paul si Titus na lagi niyang paalalahanan ng mga kapatiran na laging sumunod sa batas at huwag papasok sa anumang gulo, kundi lagi na lamang gumawa ng kabutihan. So verse 3 naman ay nais paalala ni Paul kay Titus kung anong klaseng tao sila bago nila nakilala si Jesus. Lahat halos ng kasamaan ay ginagawa nila dati at alipin rin sila ng makamundong damdamin. Pinagaharian ng masamang isipan at pagkainggit. Galit sa kanila ang mga tao at galit rin naman sila sa kanila. Dito ay matututunan nating wala tayong pinagkaiba kina Paul at Titus noong hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon. Nasa mundo pa ang ating focus at nabubulag tayo sa mga inihahandog ng mundo sa ating harapan. Araw-araw tayong pinapagod ng mundo sa akala nating tama, pero mali pala sa paningin ng ating Diyos. Kaya naman ngayon nakakilala na tayo sa ating Panginoon at isinuko na natin ang ating buhay sa Kanya, ay marapat lamang na magbigay tayo ng una, pasasalamat sa Kanya. Pasalamatan natin siya kung papaanong iniligtas niya tayo at binago niya ang ating buhay mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Ikalawa ay maging mapagkumbaba tayo dahil wala tayong ambag sa ating kaligtasan at pagbabago. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayahang baguhin tayo, kaya wala tayong maaaring maipagmalaki sa Kanya. Ikatlo ay maging mabuti tayo sa ating kapwa. Minsan rin tayong nasa kadiliman tulad nila, kaya magkaroon tayo ng puso upang makapag-share din ng mabuting balita sa ating kapwa na wala pang relasyon sa ating Panginoon. Huwag nating palampasin ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos upang sila ibahaginan natin ng mabuting balita. Malaking tulong ang sinasagawa nating everyday commission upang matulungan tayong makapag-share sa ating mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon at ang pag-aalaga natin sa kanila hanggang sa lumalim ang kanilang mga pananampalataya at gawin rin nila sa susunod kung ano ang ginawa natin sa kanila. At panghuli ay magtiwala tayo sa Diyos na kaya niyang baguhin ang mga pamilya, kaibigan, at kakilala natin na wala pang relasyon sa ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Inaantay lang niya tayong tumalima at sumunod sa Kanyang ipinag-uutos upang maisakatuparan ang Kanyang kalooban at ninanais na mangyari. Maraming salamat po at muli ay magkita-kita tayo bukas para sa panibago nating series sa Everyday God.